Tara at mag-moto camping ulit tayo. Ngayon ay magka-camping tayo sa isang tanyag na campsite dito sa bayan ng Bambantarlac. Ito ang unang beses na magka-camping tayo na may kasama sa loob ng tent. At unang beses din na mararanasan na mag-camping ng isa sa aking mga pamangkin. So wag na natin patagalin pa. Samahan nyo kami sa aming chill na moto camping adventure. Ayun, so good day ulit mga kabalen at welcome ulit sa panibagong camping adventure. So meron akong kasama ngayon, ayan o, kita ba? Ayan, kasama ko yung pamangkin ko, magka-camping lang kami dito lang sa may malapit. Bali magka-camping lang kami dito sa may Bella Montana Farm. Dito lang yun sa may pagitan lang yun ng Mabalacat at saka Bambantarlac. And dito tayo ngayon sa may barangay Cauayan. Actually ano na to bypass road ng barangay Cauayan tsaka barangay Anuna sa Angeles City. Since na Tigtigan, Teracan, Kendalan ngayon, dito na kami dumaan kasi traffic ngayon sa may MacArthur Highway na parte ng Balibago, Angeles City, kasi doon nga dinaraos yung Tigtigan, Teracan. Dito na kami dadaan, tapos tatagos kami ng Sapang Bato, then papasok kami ng Clark hanggang makarating kami ng Sacobia, Old Sacobia Bridge papuntang Bella Montana. No, ready ka na? Excited ka na? So pagkilala ko muna pala sa inyo ang aking kasama ngayon, si Kiel. Ayan, pamangkin ko. Ayan, so tara, ride na tayo. Okay, so yung travel distance natin mula dito sa may bypass road ng barangay Cauayan, Angeles City, palabas ng barangay Anunas is meron siyang 15 kilometers and meron tayong 28 minutes na travel time hanggang marating natin ang Bella Montana Farm. So first time natin magka-camping overnight dito sa may Bella Montana. Pero ilang beses na rin natin itong napasyalan, pero never pa tayong nakapag-camping overnight. So ito, masusubok natin, matatry natin yung experience ngayon dito sa may Bella Montana. So kaya sinama ko itong mga pamangkin ko. Actually tatlo itong mga pamangkin ko. Isa-isa ko sila sinasama para may experience din naman nila habang bata pa sila ang pagka-camping, syempre tulad ng ginagawa natin, na hindi lang tayo nila napapanood sa YouTube channel, at the same time is makakasama natin sila para may experience nga nila itong mga outdoor adventure, di ba? Mga outdoor activities tulad ng pagka-camping. Nandito na tayo sa may barangay Margot, Angeles City, Pampanga. Dumaan lang tayo sa may barangay Anunas. And then diretsuhin lang natin to, mararating naman natin ang barangay Sapang Bato. Papasok na tayo ng barangay Sapang Bato, Angeles City. And merong gateway dito, papasok ng Clark, Pampanga. At sana papasukin tayo since na marami tayong mga karga. Try na lang natin makiusap since na traffic talaga dun sa may Balibago, Angeles City, tsaka sa main gate. Ayun, nakapasok na tayo ng Clark, Pampanga. Di naman tayo nasita. Passing through lang tayo dito sa may Clark, then dadaan tayo or lalabas tayo ng Old Sacobia Bridge. Ayan o, swimming pool yan, laki o. Ayan, so nakadaan na tayo ng Aqua Planet ng Clark, Pampanga. Ayan, mga slides nila o. Tapos dito kakanan tayo, baba tayo ng The Wall or pader ng Clark. Palubog na yung araw, madilim na yan mamaya. Ayan, tapos yung pakanan, ito yung papunta ng Clark International Speedway. Ayan, yung medyo mausok dun. Pero tayo diretso tayo dito since na pa Old Sacobia Bridge tayo. Ayan, tapos kakaliwa tayo dito sa may kanto. Ayan dito. Ito yung papuntang Old Sacobia Bridge. Wala naman sumita sa atin since na well secured naman kasi yung mga bags natin. Dito na tayo sa may Old Sacobia Bridge.
ng Clark. Ganda boy oh. Gusto magpicture? Oh, tara. Ganda eh, no? Yun doon sa Cobia Bridge, ayan yung Orange Bridge ng Clark to Clark City. Dito boy, sa motor. Ang ganda oh. Tayong dalawa. Oh, 1, 2. Ang ganda ng sikat ng araw oh. Palubog na. Ayan, so nakatawid na tayo ng Old Sacobia Bridge. Then papasok na tayo ng Barangay Kalumpang. Alam ko mabalakat pa rin ito eh. Mas malamig dito boy. Pagdating dito sa may parte ng San Vicente, Bamban, Tarlac, dito na kami bumili ng aming mga tubig na dadalhin namin sa campsite. Dami mong snacks ha. May sito ka pa. Ayaw magutom. Parang ayaw may luto ka. May mineral water po kayong tig 1 liter. 3 po. Magkano po yun? Malamig ba? Hindi na po. 3 po. Maliit yung bag. Boy, kasi yung isang mineral dyan sa bag mo. Ah boy, hoy, kinakausap kita. Ito kasi. Thank you po. Ayun, nakabili na tayo ng tubig. Mabigat boy. Na? Bigat, malapit na tayo. Konting taste lang. Daan na tayo doon sa hindi matarik para di tayo mahirapan. Mabigat yung mga karga natin eh. Na? Ayun, so nakabili na tayo ng tubig natin, mineral water. Hindi kasi ako sure kung meron tayong mabibilhan doon sa may Bela eh. So di tayo dadaan dito sa may matarik na paakyat ng Bela, Montana. Dadaanan natin yung dating may kampo ng mga sundalo. Medyo off-road yung paakyat doon pero gradual lang. Unlike dito sa may tapat ng chapel, is matarik talaga tong paakyat hanggang doon sa may dulo. Para safety tayo, doon tayo sa kabila. Ito yung may matarik na paakyat eh, dito yun. Ayun, no? Ayan, dito na tayo dadaan. Dito sa may papasok sa may dating station ng mga sundalo. Medyo rough road nga lang yung papasok. Pero gradual lang. Unlike dun sa may iniwasan nating ruta kanina. Medyo malubak nga lang yung ruta dito. Pero mas banayad yung akyat nito. Yung ano, pag maulan, baka maputik to, di ba? Kasi yung kabila, meron kasing last ahon yun, tapos biglang kakaliwa ka dapat. Yung paakyat ng sobrang tarik. Tsaka may tendency mayroong mga dumadaan, baka mabiting ka para kumaliwa. Dito, pag akyat natin, dire-diretso na lang. Hanggang Bela, Montana na. Siguro less than 1 kilometer lang tong off-road na ito. Tapos magiging sementado na ulit. Ayan, semento na siya ulit to. Sigurado maraming mga nagpipiknik niyan, tsaka mga nagka-camping. Weekend ngayon eh, Saturday. Maraming ngayon tao dun. Ayan, tapos ito yung sinasabi kong last akyat. Ayan siya oh. Diyan ka manggagaling tapos kakaliwa ka papunta doon. Ito yung isang route eh. Ayan siya oh. Do, parang kaya naman ni Osang eh, no? From dito, ayan, dire-diretso na yan hanggang Bela, Montana. Tapos dito, merong isang checkpoint dito. Magbabayad tayo ng 20 pesos per head. Hello. Ano yun? Environmental fee para sa mga katutubo. Ayan, dito na yung ano, yung isang checkpoint. Magbabayad ng 20 pesos per head. Hmm? 40 pesos. 40 pesos na siya pag overnight. Thank you. Sabi ni ate, pag pala overnight is 40 pesos per head. Tapos per ate rin, marami daw mag-overnight ngayon. Sabi nga ba, weekend kasi. Ako yung nakabook, Geno Cuenco. May mga kapitbahay tayo boy oh. 2, bata yung isa. Bali yung binayaran ko dito ay 350 pesos per person yung overnight. Binigyan ng discount yung pamangkin ko na less 50 pesos since nabata lang siya. Tapos 100 pesos naman para sa parking. Bali online yung pagbubook dito.
sa Facebook page nila na Bella Montana Fruit Farm. Then kailangan mag-down ng 500 pesos at yung total na binayaran ko dito para sa overnight camping ay 650 pesos. Saan pala yung CR dito? Bali, sir, yung CR po, dito po siya sa may right side. Toilet and bath yun. Yes po. But, Tapos itong malalaking ito po, sir, card. sa CR po. Okay. Bali, magkabilaan naman po, sir, kayo po mamimili ng spot na sa likod. Saan kasi banda yung CR dito? Dito po siya sa may right side. Okay, dito na tayo magpwesto na boy. Thank you. Thank you. Ready ka na boy? Harap muna tayo ng pwesto na boy. Kung saan maganda, no? Tingnan muna natin doon. Kung maganda doon. Dami nating kapitbahay, oh. Silipin muna natin dito. Ito yung CR boy, diyan ka maliligo mamaya. Ganda rin dito. Gusto mo dito? Ayun na may duyan doon, no? Ayun, no? Dito. Gusto mo dyan? Tingin muna tayo doon. Kaso kasi di natin maiiwan yung ano no? Yung mga gamit pag naligo, no? Do okay naman din dito. Okay, gusto mo na dito? Dito na lang. Silipin lang natin to kung ano maganda. Pag wala, balik tayo dito. Tingin pa tayo sa maganda magpwesto. Mukhang doon na maganda talaga boy, no? Wala yung CR dito boy, no? Gusto mo doon? Sa malapit sa CR na lang? O dito gusto mo? Pangit dito, may dumadaan, no? Ayun, so nakapili na kami ng pwesto ng aking pamangkin. Dito kami mag-spot para malapit kami sa CR. At the same time, meron din swing doon para makapaglaro-laro ang bata. So ito yung napili namin spot. Tas tapat namin to mga kapitbahay namin. Okay, so set up muna tayo. At paggabi na rin. Baba ko na itong upuan mo para makaupo ka na, no? Sa'yo ito malaki? Na? Itong upuan sa'yo? Maliit. Ay, maliit sa'yo? Oo. Nandun pa sa pinakailalim eh. Sa susunod bili ako maliit para di natin dadalhin itong malaki. Dinala ba natin mga ilaw natin? Oo. Ito. Kailangan na natin magsindi ng ilaw. Mabilisan pagtayo lang ng turf. Grabe, ang hirap mag-setup ng madilim na. Pating isa. Sarap. Yung may zipper yung harap. Wala. Grabe, pinagpawisan ako dun ah. Hirap magtayo ng madilim na. Gutom ka na boy? Nga? Nagluto ka na, gutom ka na pala. Ano yan boy? Rubber station. Dito na natin lagay yung Blue Eddy. Para mapailaw na natin itong... Uy, kung ano may Christmas light na? Under kayo? May binili ako sa Shopee, yung Christmas lights. Nung akala ko, nung in-order ko siya, akala ko USB type. Nung dumating, di battery pala. Ginawa ko, nag-DIY na lang ako. Daming pundi boy, oh. Pasko na.
Ganda. Doon ka nga, tingnan kita. Diba? Laking tulong talaga ng Blue power station eh. No? Kung wala to, hindi natin mapapailaw tong mga dala natin Christmas lights. Di lang pala tayo nag-camping ngayon. Marami tayong mga kapitbahay. Nasa harapan natin sila. Kaso nakatakpan tong ilaw. Yan. Mga kapitbahay natin mga yan. Nakapag-set up na tayo ng ating tent. Grabe, napagod din ako. Hirap palang late na makarating date. Sinahabol mo yung liwanag eh. Pero buti na lang, natapos na namin. Tinulungan ako ng pamangkin ko, si Kiel. Ayan, siya yung makakasama natin ngayon sa camping. Hi ka muna. Hello. Ano pangalan mo? Kiel. Kiel. Yan, so igib muna tayo ng tubig para makapagluto na. Gamit pa rin natin tong collapsible bucket natin. Dito pala mag-igib. Cool, ako lakas ng tubig. Hindi ko na dinala yung yung sabitan ko ng mga gamit natin sa pagluluto. Huwag magtatapon ng bigas ha. Oo. Magtatapon ka na naman ng bigas niyan eh. Maubos natin ito boy. Tapon mo, sige. Hindi ka pa nadala ha. Siyempre gas. Bumili akong bago nito boy. Malaki kasi yan dati. Ay nga lang pala dito pagkatabi mo yung CR, no? Marami kang bisita. Maraming tao. Okay, luto na yung kanin natin. Hindi natapon sa ngayong araw ha. Hindi ako nagtapon ng kanin ngayon ha. So magluluto lang ako na mabilisan ng dinner namin. Ginisang corned beef lang para makakain na rin kami. Gigisa na tayo ng ulam. Gutom na yung pamangkin ko eh. Sa. Ano? Boy, tipang mo boy. Lasa. Sarap. Grabe yun. Kain na tayo boy. Kunin mo yung mga plato natin. Tsaka yung lalagyan na yan. Kakamay ka ba? Ha? Kakamay ka? Mainit yung kanin. Boy oh. Sarap. Mamantika boy. Ha? Mamantika. Uy. Bango? Yamay. Okay na. Mahulog yung pinggan mo ha, madulas yung lamesa. Dilay. Hindi, malaglag yun. Nakamagnet yun. Hindi ito. Nakamagnet yun. Sa baba? Oo. Sa lamesa. Alam mo, malalaglag. Matapon na. Sakto lang yung kanin, no? Oo. Sarap. Sarap boy. May ganyan daw. Ano, may putik. Yung ulam.
Nakakasilaw talaga yung pinggan. Sa malinis tignan, pero pag kumakain ka tapos may ilaw, nakakasilaw. Tapos na yada natin. Meron pa. Meron pa. Na ba session? Ganito pala dito sa Bella Montana, no? Nung una kasi akala ko kapag weekends is sobrang crowded ng lugar. Kaya ko siguro depende sa area, no? Sa spot, no? Dito kasi di masyadong madami, di naman magkakadikit yung mga sasakyan. Dito pa nga luwang pa nga. Makikita nyo naman di masyadong madami, yung puro car campers, mga nakasabay namin. Tapos yung iba nagpicnic lang, nagsiuwian na. Ayun, since na malapit kami sa CR, medyo pasyalan lang kami ng mga tao pumupunta sa CR. Napapanood nila kami dito. Pero okay lang. Nasabahan niyo ako. Good morning, boy. Sakto ng tulog mo, ah. Ang ganda pala ng pwesto natin pag umaga. Lamig na, boy. Sarap. Kamusta yung tulog mo? Ay, sarap. Tulog ko. Sarap. Hindi ka nga nagising eh. Ako dalawang beses akong nagising eh. Gutom ka na? Ilamos muna tayo. Yung tent natin. Katabi lang natin mismo yung CR. Tapos ito yung mga CRs. Dito ka na lang, boy. Ay, ang babae pala to. May tubig ka dyan. Wala, doon na lang. Bali, ito yung mga CR. Dalawang pang babae, dalawang pang lalaki. Kaso walang tubig. Pag-iigib ka lang to sa may likod. Balik ka. Ang lakas. Malakas siyang That's crazy. Patay mo. Luluglog. dito sa pwesto namin. Meron swing. Meron kasi malaking puno. Tapos meron swing dito sa tabi. Pala yung naging setup namin. Binago ko yung setup ng tarpaulin. Ginawa ko siyang ganito. Di tulad ng ginagawa ko dati. Pa-triangle, tas pahaba. Ito kasi ginawa ko siyang pahabang pag ano. Mas maluwang siya ngayon. Nakakagalaw ka na maayos dito sa may loob ng tarp. Ayan siya. Kaya kahit tumulan, hindi ka gano'ng mababasa din kasi sobrang luwang sa loob.
Tapos mula dito sa may kinatatayuan ng tent namin, adjust ka lang konti, kita mo na yung bundok Arayat. Wow. Ganda, no? Tapos mayroon pa siyang ulap-ulap sa ilalim. Tapos ito yung mga kapitbahay namin, mga car campers, mga family. Meron pa hanggang doon, dami pa doon, no? Dito muna tayo ng almusal. Anong gusto mo unahin ko? Ano muna, hotdog muna, no? Para mamaya, para di lumamig yung ano mo, no? Yes, sir. Yung chocolate mo. Gusto mo ketchup? Oh. Punta ka doon sa mga kapitbahay natin, hingi ka. Kaya. Nakakaya. Masasabi mo sa first ever camping experience? Masaya. Masaya. Sarap yung tulog mo kagabi? Pinagsisipa mo ako eh. Ayun, so update lang sa ating Blue Yeti Power Station. Since nagamit natin siya kagabi, nagamit itong ating mga Christmas lights. Then nag-charge din tayo ng ating mga cellphones, battery ng GoPros, tsaka yung battery ng drone. Ito pa yung natitira niyang capacity. 64% pa rin. 16.6 hours pa yung kaya niyang itagal. Sobrang tipid, sobrang sulit. Siguro kahit 3 araw pwede ito eh. Itong Blue Yeti. 2 overnight na stay. Kaya niya. Actually, first time kong mag-overnight stay dito sa may Bella Montana. Hindi ko expect na ganito pala kaganda mag-overnight stay dito. Kasi dati akala ko, pag nag-overnight ka dito ng weekends, Saturday, Sunday, is sobrang crowded, maraming tao. Which is hindi pala. May mga campers, pero ilan lang yung mga nag-overnight. Dito siguro tansya ko yung mga nag-overnight, nasa siguro mga nag-pitch ng tent, nasa 20 lang. Tapos hiwa-hiwalay pa yan kasi sobrang lawak nitong Bella Montana. Napaka dami mong option na pwedeng pagtayuan ng tent. Tapos sa kinagandaan, meron din silang CR. Although yung CR nila wala mismong tubig sa loob ng CR kasi demandar yung mga faucet.
pero meron silang igiban mismo doon sa may likuran ng CR. Marami yung tubig, tsaka mabilis makapag-igib ng tubig doon kasi napakalakas ng pressure. Tsaka ang lamig dito kagabi. Presko. Sir, good morning. Di na nga kami nag-electric. Ikaw nag-electric fan ka pa no? Pero nakakumot ka, nakapasok ka naman sa sa sleeping bag, tapos naka-jacket ka pa. Nag-electric fan ka pa. Ako pinatay ko na yung electric fan eh. Nilamig na ako eh. Ang bilis ako nakatulog eh. Kaya Tapos pagtingin ko yung electric fan, nakabalibag na lang eh. Tulog ka na eh. Nahanap kita eh. Nandun ka sa pako. Ang likot mo matulog. Tsaka maganda itong Bella Montana for family gathering. Kunwari picnic or overnight with family. Napakaganda kasi napakatahimik. Then mga liwalas din. Patay mo ba? Ayun, so nandito na naman tayo sa part na ang pinakamalungkot pag nagka-camping ay yung magliligpit ka na. Kasi iiwan mo na pansamantala yung spot na pinagstayan mo magdamag. So magliligpit lang kami ni Kel, pamangkin ko. Then lilipot tayo dito sa may Bella Montana para di na tayo babalik mamaya. Kasi kung mamaya pa tayo magliligpit eh, sobrang init na. Kasi ngayon pa lang, anong oras na ba? Time check natin is 8:19 ng umaga. Napakainit na. So magligpit na tayo. Tapos ikot-ikot tayo mamaya dito sa may ibang spot ng Bella Montana. Pamangkin ko, ayun, nagliligpit na sa loob. Ayusin mo yan ha. Mamaya di ko masya lahat ng gamit natin ha. Okay, nakapagdikpit na tayo. Nalinisan na rin natin tong spot natin. So bago tayo umalis, ikot ko muna kayo dito sa may Bella Montana. Silip muna tayo dito. Ang dami din nag-camping dito. Oo. Ayan, so ito pa yung kabilang spot na pwede magtayo ng mga tent. Sa Bella Montana pa rin ito. Kaso mas marami kasing tao dito eh. Tsaka malayo yung CR. Kaya mas pinili namin na doon na lang. Oh, may nag-pitch din dito. Ito yung may view deck. Oh, diba? Yan lang, ganun lang pinagkaiba. Yung kinaganda lang doon, mas malapit tayo sa CR. Tara, uwi na tayo. Mainit na. Maganda rin mag-pitch dito eh. Maganda rin yung view dito eh. Tabi mo siya, tabi ng bangin, tapos yung katabi mo bundok. Iwan ko lang yung mga card. Thank you. Ayun, so isang napakagandang camping na naman ang naganap. Kasama ko ang aking pamangkin na si Kel. At at the same time, kakaibang vibes. Meron akong kasama nag-camping ngayon. Di na puro solo. So next camping natin, baka kasama ko yung ibang kapatid nitong pamangkin ko para may experience din nila yung ganitong pagka-camping, di ba? So hanap tayo ng magandang spot ulit na pwede natin pag-campingan. So dito ko na muna tatapusin ang ating video ngayong araw. At kung nag-enjoy kayo sa episode natin na nag-camping tayo sa may Bella Montana Fruit
Farm. At kung nag-enjoy kayo, maaari ba akong humingi ng like, comment at subscribe para tuloy-tuloy ang pag-grow ng ating YouTube channel at para marami pa tayong mapuntahan ng mga magagandang lugar mapag-campingan ng magagandang spot dito sa ating bansa. So kung nga pala si Jan Cuenco, kita-kits tayo ulit sa susunod na episode. Ride safe mga kabalain.